A blessed good day mga kanyubi, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the dynamic running VLOOKUP function of Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel. And in today's presentation, mayroon na akong ni-reading table natin. So, ito yung table natin. We have a name. Dito ang score natin. Then, dito natin lalagay yung VLOOKUP natin. And mamaya, dito natin lalagay ang running or dynamic running natin. So, automatic na yan. Magda-dynamic update na ang VLOOKUP natin. So, kung paano gagawin yon, so abangan nyo lang po. So first, umpisa natin, kopyahin na natin dito yung pangalan, copy paste na lang tayo at ilalagay natin dito. Okay, so second, dito maglalagay na tayo ng score, manghuhulan na lang tayo. For example, 56, 47, 39, 85, 70, 93, 47, 63, 59, and let's say ang last natin ay 57. Okay, so i-center ko lang siya. Center ko lang and lagyan ko to ng table. Okay, so yan na ang table natin. So now, dito natin lalagay, pag nag-type tayo mamaya dito ng name, kinakailangan lalabas dito ang score niya. So, i-VLOOKUP natin ito. So, ang VLOOKUP natin commands ay equal sign. Type natin yung commands natin, VLOOKUP. Then, open parenthesis. I-VLOOKUP natin. Ang lookup value natin ay itong name. Then, comma. Then, table array natin ay ito. Hanggang dito lang ang isi-select natin, hindi dun sa baba. So, magda-dynamic running na lang tayo mamaya. Then, after that, comma, say then, column index. So, ang index natin, ang column ay score yung ilalabas. So, this is 1 and 2. So, number 2, comma, then, lagay na natin yung 0. Then, close parenthesis and enter. So, papansin nyo, NA kasi wala pa tayong name dito. So, pag sinulat natin dito ang Abner, automatic na lalabas dito sa score niya. So, i-center ko lang siya. Okay, next. Kung papalitan natin siya ng rows, lalabas din ang score niya. So, kung papalitan din natin to ng, for example, Lilian, pag in-enter natin, lalabas din yung score ni Lilian. So, paano natin siya magiging dynamic and running? No, ibig sabihin ng running, tuloy-tuloy lang tayo dito mag-i-input. Pag nag-input tayo, automatic din siya nag-update. So first, para ma-activate natin ang pagiging dynamic nitong VLOOKUP natin at saka magiging running naman siya para dito sa baba makapag-add tayo, all we have to do is highlight lang natin ito, yung data natin, and press Ctrl T. Okay? Control T is to transfer or create tables. No, i-convert natin yung data natin into tables. Okay, then press enter nyo lang. At you can see, no, sa makikita nyo, naging, palitan ko lang ng kulay ito, nag-convert siya. Okay. So, yung data natin, naging table na siya. So, ngayon, pag maglalagay ako dito, for example, sulat ko na rito si Aris, pag tinab ko yan, mapapansin nyo, nagkaroon na rin siya ng kulay. So, ibig sabihin, nagra-running siya. So, for example, 94 ang ang score niya. So, dito, pag nag-type ako rito ng Aris at in-enter ko, kung mapapansin nyo, 94. Paalala lang, no, hindi natin kasama si Aris dito sa paglagay natin. So, for example, magdadagdag ako ulit si Clyde. Then, let's say, 86. Then, si Wilder, let's say, 55.
and Rafael naging 93. So, itong data na ito, ngayon lang natin siya nilagay. So, ibig sabihin, nag-running tayo. Okay? Then, dynamic naman siya, it's because nag-a-update automatically ang ating VLOOKUP. So, for example, type natin si Rafael na nilagay lang natin. So, kung mapapansin nyo, nag-update dito sa score si Rafael. So, ganyan lang po kadali kung paano tumakbo o paano gawin ang ating dynamic running VLOOKUP function dito sa Excel. Kahit gaano karami ang ating data na ilalagay dito sa ating table, automatic na mag-a-update ang ating dynamic dito, no? Kahit gaano karami ang running natin na madagdag na data, ma-automatic na magda-dynamic ang ating VLOOKUP. So for example, ganito, dagdagan pa natin yung mga hindi pa natin encode, copy-paste ko na lang, then i-paste ko siya dito. Kung mapapansin nyo, automatic na siya nag-add ng table. So yung iba pa, sino pa ba hindi natin nilagay? Ito, 3. Then copy ulit, then paste ko siya dito. So kung mapapansin nyo, nag-update siya. Lagyan na lang natin siya ng score. So 47, 82, 87, 66, 90, 48, 29, 99. Okay, so may score na tayo. So i-try natin si Carolina dahil siya ay nasa dulo. Carolina. And automatic mapapansin nyo nag-update ang score niya. So pwede nyo siya tapos i-adjust ito. Palitan natin ng font size at saka i-bold natin siya. So sino pa? Si Wilder. Automatic na nag-a-update siya. So kahit na thousands yan, hundreds, thousands ng data ang idagdag nyo dito, so automatically mag-a-update na dito ang ating VLOOKUP kasi tin-transform na natin ang ating data into tables na kung saan lahat ng nasa column na ito na idadagdag natin ay automatically counted na siya doon sa ating VLOOKUP function. Kahit na yung selected data lang ang ating nilagay. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.